Isang mapagpalang araw na naman nga po sa lahat. At dahil may pasok na nga si Aryang, maaga pa nga lang ay bumangon na nga kaming dalawa. Nagkape na nga lang po muna siya dahil hindi pa nga natuyuan yung sinaing ko. Sabi ko sa kanya, maligo nga po muna siya bago nga siya kumain ng kanin. At syempre, habang nagkakape nga siya ay nagkukwentuhan nga din kami. Isinabay ko na nga lang din po pala yung itlog sa kanin para kako hindi na nga ako magparikit sa kalanguling. Alam niyo po ba mga mamshi, kapag nagkukwento sa inyo yung mga anak nyo, pakinggan nyo nga sila. Kasi kapag malalaki na nga sila, hindi na yan sila magkukwento lagi ng mga nangyayari sa kanila sa school. Kaya hanggat maliliit pa sila at nagkukwento sa'yo, fokusan mo nga makinig sa kanila. Dahil balang araw ay mamimiss mo din yung mga ganyang eksena sa inyong mag-ina. At yan nga po ay hinugasan ko na nga din po yung mga plato na pinagkainan namin kagabi. Hindi ko na nga po pala nahugasan kagabi kasi nga maaga pa lang ay nakahiga na nga ako. At yan nga po pagkatapos nga po magkape ni Aryang ay maliligo na nga po siya. Pinainitan ko nga din po siya ng pampaligo niya kasi nga masyadong malamig yung tubig pampaligo. At sabi ko baka nga sumakit yung sikmura niya kapag malamig na tubig yung ipapaligo niya kasi nga 'di ba wala pa nga pong laman yung tiyan niya. Sabi ko nga sa kanya bilisan niya nga lang maligo dahil kakain pa nga siya ng kanin. Kapag hindi daw po kasi siya nakakakain ng kanin, sumasakit nga daw po kasi yung tiyan niya sa school. Kaya minsan kapag hindi nga ako nakakaasikaso or nakakaluto ng kakainin niya sa umaga, binibigyan na nga lang din siya ng papa niya ng pera para doon na nga lang siya sa kantin bumili ng kanin at ulam. Buti na nga lang talaga ay nagtinda na nga sa kantin ng kanin at ulam kasi dati puro snacks nga lang po yung tinitinda nila. Kaya tuwang-tuwa nga po si Aryang nung nalaman niya na may kanin at ulam na paninda sa kantin. At yan nga po pala pagkatapos niya magbihis, nilagyan ko na nga kaagad siya ng necktie. At ako na nga lang din po pala ang nagsuklay at magtatali sa buhok niya kasi kapag siya nga po ang pabayaan ko magtali sa sarili niya, pagka-uwi dito kapag tanghali ay kala mo'y sinabunutan dun sa school niya. Napakaluwag naman din kasi magtali sa buhok niya, kaya yan tuloy mabilis matanggal. May time din po kasi talaga na hindi nga po ako makabangon at mag-asikaso sa kanya kasi nga po minsan sumasakit yung ulo ko at yung dibdib ko. Kaya minsan siya na nga lang talagang nag-aasikaso sa sarili niya. Naaawa nga din ako dahil nga minsan kapag alam niyang may nararamdaman ako, hindi na nga din niya ako ginigising. Iniiwanan na nga lang din niya ako ng note sa lamesa kaya paglabas ko nga ng kwarto bago ko ngayon mabasa. Minsan nga napapaluha ako kapag binabasa ko yung note niya. Malambing po talaga si Aryang, hindi lang po halata sa sobrang hyper niya pero kapag kayo na nga lang dalawang mag-ina ay pinapakita niya sa iyo ang kanyang pagkalambing. At pagkatapos niya nga magpulbo, magpabango at maglotion, nagsuot na nga din siya ng medyas para makaalis na nga din kaagad siya. Nagyayaw-yaw nga ako sa kanya dyan dahil nga sabi ko parang ang bigat-bigat ng bag niya. Ba naman, laging dinadala yung pang umaga at pang hapon ng mga notebook kaya yan tuloy, nahihirapan siya at sumasakit yung likod niya kabibit-bit ng mabigat niyang bag. At dahil marami silang magkakasabay, magta-tricycle na nga lang din muna sila. Hindi ko na nga din siya hinatid sa labas kasi nga may mga kasama din siya malalaki. O siya, sige, hanggang dito na lang po muna ang aming video. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!